Hello mga sangkay mga kalingap! Welcome back to my channel. Kumusta? Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng reaction patungkol dito sa aking napanood na live ng isang balahura na reactor na nakikita ko na pinagsasabong nila dito sa Edo at saka yung dating sponsor ni Edo na si Miss Lydia. Nakita ko na nagsalita dito si Miss Lydia. Meron siyang mga nabanggit dito. Nakita ko yung video na planay nitong isang balahurang reactor na mga dating strikers. May mga nabanggit siya dito at mayroon siyang demand dito sa kay Edo. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Kuya Val, kay Ated na, kay Kalinga Prab. Sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout. So dako tayo dito sa ating pag-usapan. Gaya ng aking nasabi, obserbasyon ko, base sa aking obserbasyon sa nangyayari ngayon sa kay Edo at saka sa kanyang dating sponsor, na pinagsasabong siya nitong mga balahurang reactor, dahil nga dito sa sasakyan ni Edo, na nagki-claim dito yung kanyang dating sponsor na siya ay nakapagbigay dito. And base doon sa aking mga nababasa ng mga comments doon sa aking reaction dati, na hindi ito ikinaila ni Edo na siya ay may ambag doon sa sasakyan ni Edo. And bukod pa doon, meron silang nasabi doon na nung time na pupunta at kukunin ni Edo, bibilhin yung sasakyan na yun kasama si Kalinga Prab, nabanggit yun na si Madam Lydia ay nagbigay ng pera para diyan sa sasakyan na yan. And wala tayong narinig na idininay yan ni Edo, at wala tayong narinig na si Edo ay nambalahura ng bastos at idinawit ito. Dito sa kaguluhan na ito ngayon na nasasangkutan ni Edo, idinawit itong sponsor na ito. Ang nagiging problema kasi dito, ito yung nakikita kong problema. Sinusulsulan nitong mga balahurang reactor itong sponsor na ito. Base sa aking obserbasyon doon sa panonood ko sa video ni Madam Lydia, mabuting tao si Madam Lydia. Kasi sinasabi niya na siya'y tumutulong, nagcha-charity siya, may mga taong pinapapag-aral siya kasi siya'y gustong makatulong sa mga nangangailangan. And sabi niya matagal na siyang sponsor ni Edo mula nung Edrica pa, hanggang sa naging EDC, siya yung naging sponsor ni Edo. And sabi niya, inaano niya as parang anak niya na si Edo. Base doon sa salita niya yun, nakita ko na kung gaano siya kabuting tao. And sinasabi niya na tinuturing niya parang anak niya si Edo. And sa haba ng kanyang pinagsamahan nila dito ni Edo, na mula nung Edrica pa hanggang EDC, na siya'y tumulong sa kay Edo. Mahabang panahon yon. Ito lang yung masasabi ko. Madam Lydia, gaya ng sabi ko, wala tayong narinig na pambabastos, pambabalahura sa iyo ni Edo. Wala tayong narinig na idininay ni Edo na ikaw ay nagbigay diyan, nag-ambag diyan sa sasakyan na yan. Pero ang sa akin lang, huwag kang makinig sa sulsol ng mga taong mayroon lamang pansariling interes para sa iyo. Sana hindi samantalahin yung kapagiging mabuti mong tao ng mga dating strikers na yan, na alam natin na may pansariling interes sila sa iyo. Baka yung pagiging mabuti mong tao, sinasamantala nila yan. And mabango ka sa kanila kasi ipinapahayag mo na ikaw ay tumutulong, ikaw ay mabait, ikaw ay nagbibigay, sa iyo ay walang baling-wala sa iyong pera. Tandaan po natin na ang pera ay mabango sa mga taong may pansariling interes. Kagaya niyang mga dating strikers na yan. Huwag niyo pong sayangin yung pinagsamahan ninyo ni Edo na sinasabi mo mahabang panahon. Siguro mas kilala mo si Edo kaysa diyan sa mga tao na yan na nagsusulsol sa iyo ngayon, na para masira ang pinagsamahan nyo ni Edo. Yung sinasabi niya na nagde-demand siya na
aminin ni Edo na siya yung nagbigay, aminin ni Edo, no, na si Edo ang nanghingi sa kanya. Para sa akin, hindi yan big deal, no. Hindi big deal yung isang ganyang bagay, no, na si Edo ay nanghingi sa iyo. Na para sabihin mo in public, na dapat magsabihin in public ni Edo na si Edo ang nanghingi sa iyo. Gaya ng sabi mo, itinuring mong isang anak si Edo noong mga panahon na yun, nung maayos pang inyong relasyon. Tandaan po natin na walang narinig tayong pambabastos, pambabalahura, at never nabanggit ni Edo yung pangalan ninyo. Kaya ka lang lumabas ngayon dahil diyan sa sulsul ng mga balahurang reactor na yan. Ito yung nakakatakot, no? Na sinasamantala ng mga tao yung kabaitan ng isang tao. Na alam nila na kaya nilang paikutin yung isang tao at ang purpose dito para may makuha sila dito sa tao ito kasi alam nila mabait yung tao na ito. No? Yung gaya na sabi ko, wag niyong sayangin. No, wag niyong sayangin yung pinagsamahan niyo ni Edo yung mahabang panahon kaysa diyan sa mga taong nandiyan ngayon na nagsusulsul sa iyo. Yung lagi mong sinasabi na hindi ka humihingi ng kapalit sa mga tulong na naibigay mo, sabi mo tahimik ka lang. Ang tanong ko kasi dito, anong dahilan? Anong dahilan para pilitin mo si Edo na sabihin ni Edo na si Edo ang nanghingi sa iyo? Anong dahilan? Yun yung ano ko. Kung sinasabi mo, no, na baliwala sa iyo yung pera na ibinigay mo, kung sinabi mo, no, na maganda ang pinagsamahan niyo ni Edo mahabang panahon at itinuring mo siyang isang anak, no, sana hindi na umabot ng ganito na papaaminin mo yung isang taong tinulungan mo na ikaw ay nakapagbigay sa kanya. Kasi gaya ng sabi mo, no, marami kang tinutulungan. Baka pagdating ng araw, pati yung ibang taong tinutulungan mo, dumating din sa point na ganito. Kung wala sa isip mo yan noon, na yung gagawin mo ngayon kay Edo, yung ginagawa mo ngayon kay Edo, kung wala sa isip mo yan noon, kundi purely pagtulong lang talaga ang nasa isip mo noon. Kasi sabi mo, gusto mo lang makatulong. Pero bakit nagbago ang pag-iisip mo ngayon? Bakit biglang nabago ang pananaw mo, no, sa pagtulong ngayon? Na para bang andyan gusto mong i-acknowledge, no, yung itinulong mo dun sa tao. Gusto mong sabihin dito sa public na, oh, nanghingi ako. Sa totoo lang, gaya na sabi ko, nung dati kong reaction, walang masama manghingi. No. Kasi feeling ko, gaya na sabi mo, parang anak mo na sa Edo. Kaya siguro si Edo nanghingi sa iyo noon. Kasi feel niya, nararamdaman niya na parang nanay ka niya. No? Parang nanay ka niya na parang hindi siya mahihiya manghingi sa iyo ng tulong nung kanyang pangangailangan, di ba? Nung nangangailangan siya. Kasi ganun ang ipinaramdam mo sa kanya, na anak mo siya. Di ba ang mga anak, hindi nahihiya manghingi sa mga magulang? Di ba? Parang ganun din siguro yung na-feel ni Edo noon. Nakakasad lang, no, na umabot sa ganito, na nabago yung mindset ng isang tao dahil sa sulsul ng mga taong may inggit or mayroong pansariling interest diyan sa tao na yan, na alam nila na madaling mabula, alam nila na madaling mapaikot nila at madaling nilang mahututan. Alam niyo, Madam Lydia, sabi ko, sa itsura mo, nung nakita kita doon sa video mo, nung nagsasalita ka, nakikita ko na mabait kang tao. Nga lang, ang sa akin lang, nalulungkot lang ako kasi nagpapabilog ka sa mga taong baka pagdating ng araw, hututan at hututan ka lang ng mga yan. Kung si Edo, no, humingi sa'yo, baka yung mga yan, no, na kunyari nagtatanggol sa iyo ngayon, na kunyari yung mga nagsusulsul na yan sa iyo ngayon, baka masigit pa yung makuha nila sa iyo doon sa ibinigay mo sa kay Edo. Kaya mag-ingat, no? Mag-ingat sa mga taong manggagamit. Kasi alam nila, no, na mayroon silang makukuha at mayroon silang mahihita sa iyo. So ito lang aking reaction, mga sangkay, mga kalingap, no? Nalungkot ako doon nung napanood ko yung video na ito. Kasi alam ko mabait yung taong na ito, si Madam Lydia.
na nagagamit, no? Nagagamit ng mga taong may pansariling interest. Kasi alam nila na may mahuhutot sila dito sa taong ito. Muli maraming salamat mga sangkaylon sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mga kinaroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalinga, paalam.